Ang ganda nga ng pangalan, maestro. Yung code name niya, ha? Gold Phoenix. So magsimula tayo dito, maestro. Ayan. So si Gold Phoenix is may birthday na November 20, 1972. Ayan. Anong masasabi mo sa isang Scorpion na Gold Phoenix Oo, si 25? Miss Phoenix ay November 20, Scorpio. 1972. Nasa pagitan to ng Scorpio at Sagittarius. Dahil yung Scorpio niya ay malapit nang matapos yung November 20, kinabukasan November 22 ay Sagittarius na. Kaya hindi Mm-mm. siya pure na Scorpio. At ang kanya namang destiny number ay ang November ay 11 plus Okay. 20 plus Okay. 1972 ay lalabas ang tuos na 1998, maestro. tama 1998 at yung 1998 ay 19 plus 98 117. Galing ng tama count. 117 at Mm-mm. siyempre yung 10 plus 17 ay 27. No, ano siya, di ba? 11 plus 7 yan. 11 plus Plus 7. 7 18. 18 tama. So, Kaya 1 plus 9 ang 8. kanyang Yes. destiny number. Ano ba mga tinatanong ni Okay. Onyx? Gold, Gold Phoenix. Ayan. And Phoenix? question number 1, magkakabalikan pa ba kami ng asawa ko? O may darating pa bang ibang lalaki na makakasama ko habang buhay? Ang birth date po ng asawa ko ay April 7, 1978. Kaya nga ang April 7 naman ay Aries. Mm. Kung Scorpio siya ay hindi niya katugma ang isang Aries dahil ang Scorpio ay water type sign. Pero ang Aries ay fire type sign. Kaya niya na magnet ang isang Aries dahil nga mala Sagittarius ang kanyang zodiac sign na isang fire type sign. At ang 20 o 2 na birthday niya ay kakompatible ng birth date na 7 ng mister niya. Kaya napakalaki ng tsansa na magkakabalikan pa sila. Wow. Dahil nga pag umiral yung pagiging Scorpio na Sagittarius niya, ay talaga namang pwedeng-pwedeng tugman-tugma sa isang purong Aris ng kanyang mister na April 7. At nagkataon pa na ang 20 ay weak number tulad din ng 7 na weak number. Kaya kung mag-e-effort siya, dahil ang 7 ay hindi ganong nag-e-effort dahil nga weak number, malaki ang posibilidad na mabalik yung kanilang pagmamahalan. Alam mo sa mag-asawa, pag naghihiwalay o Mm. nagkakatampuan, dapat may nag-e-effort na muli silang magkabati. Minsan ay may pride, may ego. Correct. Kung walang Totoo. mag-e-effort, baka matuloy ang magkahiwalay ang mag-asawa. Dapat Correct. i-preserve nila yung family at para ma-preserve mo yan, ay tanggalin mo yung pride mo, yung ego mo, at ikaw na maunang bumati. At pagkatapos, alam mo na kasunod, pag mag-asawa kayo, ay pag nagkabatian mas lalong iinit ang pagmamahalan. Kaya tulad ng nasabi na, sobrang laki ng tsansa na kayo ay muling magkakabalikan basta't may nag-effort lang sa inyo. Dahil tulad ng nasabi na, ang 20 o 2 na birth date mo at 7 na birth date ng mister mo ay sadyang tugma at compatible sa isa't isa. Ayan. Thank you very much, maestro. Ito naman yung kanyang question number 2. May tutulong ba sa akin financially para makapag-abroad uli ako? Ang mga Sagittarius na parang Scorpio nga o Scorpio na parang Sagittarius ay talagang nakapag-abroad dahil nga ang ambisyon o yung pagnanasa nilang matupad ang kanilang mga pangarap ay nag-aapoy dahil ang Sagittarius ay may elementong fire. Kapag naman Scorpio ay may ruling planet yan na Mars. Kaya kapag
tuloy-tuloy yung sigasig mo. Ibig sabihin kapag talagang buo ang loob ng mga isinilang sa pagitan ng Scorpio at Sagittarius, tsak, makakahanap ka ng sponsor, tsak, na may tutulong sa'yo. At ang kinaganda pa nito, meron kang travel line sa iyong palad na kung gusto mo talagang buhayin muli ang pagnanasa mong makapag-abroad ay kitang-kita sa iyong palad, kitang-kita sa iyong zodiac sign at birth date na 20 at ganun din sa iyong lagda. Napakaganda ng lagda niya. Oo nga. Pansinin mo, Sang-ayon, malinaw na isinulat at may Mhm. lower zone, yung mga buntot ng G or Y Yes. at pataas din natapos. Na ibig sabihin nito ay buong-buo ang loob niya. Kaya lang medyo nanghihinaan siya ng loob sa ngayon dahil umiiral yung birth date niyang 2 o 20 na week number. Dapat sa'yo magsuot ka lagi ng swerteng kulay na red. At yan ay tugman-tugma sa mga Scorpio. At bukod sa red ay para sa mga Scorpio sa animal sign na horse sa susunod na taon ay fire ang kanyang element, ay red din ang mapalad na kulay. Kaya kung sisimulan mo ng mag-apply at magsuot ng red, ay iiral sa iyo ang kapangyarihan ng Scorpio, ng elementong fire, ay makakapag-abroad ka. At sabi nga ng iyong lagda, o pirma na napakaganda ay tuloy-tuloy kang magtatagumpay sa anumang balak at mga ambisyon mo sa buhay, lalong-lalo na sa susunod na taong 2026. Ayan, ang galing, Maestro. Thank you very much. Ito na yung kanyang pinale. Ang kanyang question number 3, kailan po ba giginhawa ang buhay ko? Ayan, so, Maestro, napakadali Ay niyan para katulad sa'yo. nung sinasabi natin, Mm. pagka ang Scorpio ay nag-effort sa karil, o kaya sabihin natin Sagittarius ka, dahil nasa pagitan nga, kapag yung lagda na yan ay nag-effort sa karir at yung guhit ng palad mong napakaganda, ay nagsikap ka talaga, tsak na magtatagumpay ka at makakaawang ka sa kahirapan o kung saan mo mang gustong umahon. Kaya ka lang hindi makaahon ngayon dahil yung 2 na birth date mo ay weak number na siyang nananaig. Plus disturbed ka pa sa paghiwalay ninyong mag-asawa. Kaya hindi ka makapag-move on. Pero kapag umiral na sa iyo yung pagiging Scorpio mo talaga, malakas ang loob. Pagiging Sagittarius mo talaga, malakas ang loob. At yung napakaganda mong lagda, kahit na wala si mister sa tabi mo, tuloy-tuloy mong maidadala sa tagumpay ang iyong karit at ang iyong kabuhayan ay muling uunlad. Kaya tanungin mo ang sarili mo, lalo na nga sa taong 2026 ay taon mo yan dahil suswertihin ang mga Scorpio sa 2026. Ay tanungin mo ang sarili mo, kaya ko bang muling magsimula at magsikap para sa ikauunlad ng aking karir? Sigurado ang isasagot ng sarili mo, kayang-kaya mo dahil napakaganda ng iyong lagda. At ang Scorpio, tulad ng paulit-ulit na nating nasabi, ay isang strong na zodiac sign. Kaya ano man ang iyong pangarap, sabihin mo lang sa sarili mo na magsisimula na ako ngayon o sa next year. Ilang buwan na lang ay 2026 na. Habang sinasabi mo yan sa sarili mo, magko-conspire ang mga bituin sa langit. Tutulungan ka niya para maidala mo uli sa isang matagumpay at maunlad ang iyong kapalaran. Ayan, thank you very much, Maestro. Isang napakagandang pagbibigay ng gabay na naman ang naibigay mo ngayon.